Ang nakakagulat na pagsisimula. Sa gitna ng mataong kalye ng Quezon City, sa ilalim ng nagliliyab na araw ng tanghali, isang lalaking may damit na luma at punit-punit ang naglalakad. Si Mang Tony, isang pulubi na kilala sa mga sulok ng Commonwealth Avenue, ay may mukhang pagod ngunit mga mata na puno ng pag-asa. Ang kanyang balikat ay may dalang isang lumang sako, puno ng mga basyong bote at lata na kinolekta niya sa mga basurahan. Sa kabila ng kanyang hitsura, may ngiti siyang handang ibigay sa bawat estranghero na nadadaanan niya. Pero hindi lahat ay tumutugon ng ngiti. Para sa karamihan, si Mang Tony ay isang anino lamang, hindi napapansin o mas masahol pa, inamak at tinawanan. Sa isang marangyang restaurant sa malapit, ang La Perla, nakaupo si G. Ramon Castillo, isang bilyonaryong kilala sa kanyang yaman at impluensya sa industriya ng mga hotel sa buong Pilipinas. Ang kanyang itim na suit ay kasing ganda ng kanyang reputasyon, malamig, makapangyarihan, at walang puwang para sa kahinaan. Sa hapagkainan, napapalibutan siya ng mga tauhan at kliyente na pawang mga mayayaman at may mataas na posisyon sa lipunan. Ang mga pinggan sa mesa ay puno ng mga pagkaing imported, mga steak mula sa Amerika, alak mula sa France, at mga dessert na parang gawa sa ginto. Habang nag-uusap ang grupo tungkol sa susunod na malaking negosyo ni G. Ramon, isang malakas na sigaw ang biglang sumira sa katahimikan. "Huwag po, sir. Huwag kainin yan." Ang boses ay galing kay Mang Tony, na biglang pumasok sa restaurant. Ang kanyang sapatos na punit ay nag-iiwan ng mga bakas ng putik sa makintab na sahig. Ang mga mata ng lahat ay napako sa kanya, mga mata ng pagkagulat, pagkainis at pagkasuklam. Ang mga waiter ay agad na lumapit. Hinawakan siya sa braso, handa ng itulak palabas. Pero si Mang Tony, sa kabila ng kanyang payat na katawan at mahinang boses, ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa pleto ni G. Ramon. Sa pleto, isang makatas na steak na hinintay na kainin ng bilyonaryo ay parang walang anumang kakaiba. Pero ang ekspresyon ni Mang Tony ay puno ng kaba. Arang nakakita siya ng multo. "Ano ang sinasabi mo, pulubi? Ano ang alam mo sa pagkain ko?" Ang galit na sagot ni G. Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Ang mga bisita sa mesa ay nagtawanan. Ang ilan ay itinuro si Mang Tony na parang siya ang pinakamalaking biro ng araw. "Siguro gutom ka lang, kaya gusto mong adawin ang pagkain ko," dagdag ni G. Ramon na nagpatawa ulit sa kanyang mga kasama. Pero si Mang Tony ay hindi natinag. Sa kabila ng mga tingin ng paghamak, ang kanyang boses ay nanatiling matatag. "Sir, pakikalimutan mo ang aking hitsura. Pero ang amoy ng pagkain mo, may mali po. Alam ko ang amoy na yan. Mapapahamak ka kung kakainin mo yan." Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad, ngunit para sa mga nasa restaurant, ito ay parang isang kahibangan lamang. Ang manager ng restaurant, isang lalaking may malaking bigot at uniformeng kasing formal ng isang sundalo, ay humakbang palapit. "Lumabas ka na, pulubi. Huwag kang magkagulo dito," ang sigaw niya, habang itinutulak si Mang Tony patungo sa pintuan. Ang mga bisita ay nagpatuloy sa pagtawa, ngunit si G. Ramon ay biglang natigilan. May kakaiba sa mga mata ni Mang Tony, isang uri ng katapatan na hindi niya inaasahan mula sa isang taong ganoon ang hitsura. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, isang bahagi ng kanyang isip ay nagtaka. Ano nalaman ng isang pulubi ang tungkol sa kanyang pagkain? Ano ang kanyang sikreto? Sa kanyang mga taon bilang negosyante, si G. Ramon ay nakaranas na ng mga pagtatangka sa kanyang buhay, mga kaaway sa negosyo na handang gawin ang lahat para maalis siya sa trono. Pero posible kaya na ang isang pulubi ang makakakita ng panganib na hindi napansin ng kanyang mga tauhan. "Hintayin mo muna," sabi ni G. Ramon. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Ang mga bisita ay natigilan. Ang kanilang mga tawa ay nawala sa hangin. "Bakit mo sinasabi na mapapahamak ako? Sabihin mo nga, anong alam mo?" Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mang Tony, nang gayon ay hinintay ng lahat ng sagot. Ang manager ay tumigil sa pagtulak, ngunit ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa braso ni Mang Tony,
Handa na ulit itong itaboy kung makakamali ang sagot ng pulubi. Si Mang Tony ay huminga na malalim. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang yumuko sa bigat ng mga tingin sa kanya. Sir, hindi ako magnanakaw at hindi rin ako baliw. Pero ang amoy ng pagkain mo. Ito ang amoy ng isang lason na natutunan ko noon, nang ako pa ay isang kusinero. Ang kanyang mga salita ay parang bomba na sumabog sa loob ng restaurant. Kusinero, isang pulubi na dating kusinero. Ang mga bisita ay nagtinginan, ang ilan ay nagbulungan, habang ang iba ay nagpatuloy sa pagdududa. Kusinero, bakit ka naging pulubi kung ganoon? Ang tanong ng isang bisita. Ang boses ay puno ng pangungutya. Pero si Mang Tony ay hindi sumagot agad. Sa halip, hinintay niya ang reaksyon ni G. Ramon. Ang bilyonaryo ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala. Kung totoo ang sinasabi mo, paano mo nalaman ito? At bakit ka tumutulong sa akin? Wala kang makukuha sa akin, pulubi. Sabi ni G. Ramon, ang kanyang boses ay may halong pagdududa at pagtataka. Wala akong hinintay na kapalit, sir. Sagot ni Mang Tony, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng dignidad. Ang tanging gusto ko ay walang masaktan. Kung tama ang kutob ko, ang pagkain mo ay may lason. At kung maliman ako, mas mabuti na ang makamali kaysa hayaang may mapahamak. Ang mga salita niya ay tumama sa puso ng mga naroon. Kahit na ang karamihan ay hindi pa rin naniniwala. Si G. Ramon, gayunpaman, ay parang naintuan ng oras. May kakaiba sa sinseridad ng pulubi. Isang bagay na hindi niya madalas makita sa kanyang mundo ng negosyo, kung saan ang lahat ay may presyo. Bago pa makapagsalita ulit si G. Ramon, ang manager ay sumigaw ulit. Sapat na yan. Tawagin ang pulis. Itong pulubi ay nanggugulo lang. Ang mga waiter ay muling hinila si Mang Tony, pero sa pagkakataong ito, si G. Ramon ay humakbang palapit. Huwag muna, ang utos niya, ang kanyang boses ay parang kidlat na nagpatigil sa lahat. Kung totoo ang sinasabi niya, kailangan nating malaman. At kung mali siya, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Pero ngayon, hayaan natin siyang magpaliwanag. Ang mga bisita ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Ang restaurant, na dati ay puno ng tawa at ingay, ay ngayon ay tahimik. Tanging ang tunog ng paghinga ni Mang Tony ang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay G. Ramon, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-asa sa kanyang mukha. Pero ang tanong ay nanatili. Ano nalaman ng isang pulubi ang tungkol sa isang lason? At bakit siya handang iligtas ang isang bilyonaryong hindi man lang siya kilala? Ang sagot ay nasa kanyang nakaraan, isang nakaraan na puno ng sekit, pag-asa, at isang kabutihang hindi kailanman nawala. Ang nakaraan ni Mang Tony. Sa gitna ng katahimikan ng restaurant, habang nakatitig ang lahat kay Mang Tony, ang kanyang mga mata ay parang naglalakbay sa malayo, abalik sa isang nakaraan na puno ng saya at sekit. Ang mga bisita sa La Perla ay naghihintay ng sagot. Ang kanilang mga mukha ay halo-halong pagdududa at pagtataka. Si G. Ramon Castillo, ang bilyonaryong nakaupo sa dulo ng mesa, ay hindi pa rin makapaniwala na ang isang pulubi ang makakaroon ng ganitong tapang at karunungan. Kusinero, paano ka naging pulubi kung ganoon? Ang tanong ng isang bisita. Ang boses ay puno ng pangungutya. Ngunit si Mang Tony ay hindi agad sumagot. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kanyang lumang sako at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa kabutihan na nanatili sa kanya, kahit na inalis ng tadhana ang lahat sa kanya. Noon, si Mang Tony ay hindi palaging isang pulubi. Sa isang maliit na barangay sa Tondo, Manila, siya ay kilala bilang si Antonio Reyes, isang mahusay na kusinero na nagmamay-ari ng isang maliit na karinderya na tinawag na Aling Nena's Kusina. Ang karinderya ay hindi lamang isang lugar para kumain, ito ay isang tahanan para sa mga nagugutom, isang kanlungan para sa mga nawalan ng pag-asa. Si Mang Tony at ang kanyang asawang si Aling Nena ay kilala sa kanilang masarap na adobo, sinigang at kare-kare,
na hinintay ng mga kapitbahay tuwing umaga. Pero higit sa kanilang pagkain, ang kanilang kabutihan ang nagbigay buhay sa komunidad. Tuwing gabi, ang mga natirang pagkain ay ibinabahagi nila sa mga bata sa kalye, sa mga matatandang walang pamilya, at kahit sa mga asong gala na naghihintay sa labas ng kanilang tindahan. Ang pagkain ay hindi lamang para sa tiyan, sabi ni Aling Nena kay Mang Tuni sa isang gabi habang naghahanda sila ng mga peketeng pagkain para sa mga nangangailangan. Ito ay para sa kaluluwa. Kapag nagbigay ka ng pagkain, nagbibigay ka ng pag-asa. Ang mga salita ni Aling Nena ay naging gabay ni Mang Tony. Kahit na hindi sila mayaman, ang kanilang karinderya ay puno ng tawanan, kwentuhan, at pagmamahal. Ang mga customer ay hindi lamang pumupunta para sa pagkain. Pumupunta sila para sa init ng pamilya na ibinigay ni Mang Tony at Aling Nena. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang naghahanda sila ng mga pagkain para sa susunod na araw, isang malaking sunog ang sumiklab sa kanilang barangay. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Sinira ang karinderya, ang kanilang bahay, at halos lahat ng kanilang mga ari-arian. Si Mang Tony ay nagpumilit na iligtas ang kanyang asawa, ngunit ang usok ay masyadong makapal, at ang mga dingding ng kanilang maliit na kusina ay gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, si Aling Nena ay nawala sa kanya. Natagpuan lamang makalipas ang ilang oras, ngunit masyado ng huli. Ang kanyang asawa, ang kanyang pinakamalaking inspirasyon, ay kinuha ng tadhana. Ang sakit ng pagkawala ni Aling Nena ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Mang Tony. Ang karinderya, na siyang buhay nila, ay naging abo. Ang mga kapitbahay na dating tumutulong ay nagkaroon din ng kani-kanilang problema, at si Mang Tony ay natagpuan ang sarili na nag-iisa, walang bahay, walang trabaho, at walang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Sa kanyang bulsa, nanatili ang isang lumang kuwaderno, isang regalong gawa ni Aling Nena, puno ng mga reseta ng kanilang mga paboritong pagkain at mga tala tungkol sa mga halamang gamot na ginagamit nila sa kanilang kusina. Ang kuwaderno ay hindi lamang isang koleksyon ng mga resep. Ito ay ang alaala ng kanilang pagmamahalan, ng kanilang pangarap na magbigay ng pag-asa sa iba. Sa mga sumunod na taon, si Mang Tony ay nagdesisyong manatili sa kalye. Hindi dahil wala siyang pag-asa, kundi dahil doon niya natagpuan ang kanyang layunin. Sa mga lansangan ng Quezon City, natutunan niyang makipagkwentuhan sa mga batang gala, magbigay ng kanyang natirang pagkain sa mga mas nangangailangan, at magbigay ng ngiti kahit na ang kanyang tiyan ay kumakalam. Ngunit ang buhay sa kalye ay hindi madali. Araw-araw, siya ay hinamak, tinawanan at itinaboy. Isang araw, habang naglalakad siya sa Commonwealth Avenue, isang grupo ng mga kabataan ang naghagis ng mga bote sa kanya. Tinawag siyang basura at walang kwenta. Pero si Mang Tony ay ngumiti lamang. Hinintay na umalis ang mga kabataan at ipinagpatuloy ang kanyang pagkolekta ng mga leta. Sa kabila ng mga pangungutya, ang kuwaderno ni Aling Nena ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa bawat gabi, kapag tahimik na ang kalye, bubuksan niya ang kuwaderno at babasahin ang mga tala ng kanyang asawa. Bukod sa mga reseta, may mga sulat si Aling Nena tungkol sa mga halamang gamot na natutunan niya mula sa kanyang lola, isang manggagamot sa kanilang probinsya. Ang mga tala ay tungkol sa mga halamang nakakapagpagaling, ngunit may mga babala rin tungkol sa mga halamang nakakalason. Isang araw, natutunan ni Mang Tony ang tungkol sa isang partikular na amoy, isang amoy ng isang lason na ginagamit sa mga pagkain upang hindi ito mahalata. Ang kaalamang ito, na itinuro sa kanya ng kanyang asawa, ay naging mahalaga sa kanyang buhay sa kalye, kung saan natutunan niyang maging maingat sa mga pagkaing ibinibigay sa kanya ng mga estranghero. Kaya't nang makita niya ang pleto ni G. Ramon sa La Perla, ang amoy ng pagkain ay agad na nagbigay ng babala sa kanya. Ang amoy ay pamilyar, isang amoy na natutunan niya mula sa kuwaderno ni Aling Nena, isang amoy ng kamatayan na itinago sa masarap na pagkain. Sa kabila ng mga tingin ng paghamak mula sa mga bisita,
Sa kabila ng mga kamay ng waiter na humihila sa kanya, si Mang Tony ay nanatiling nakatayo. Alam niya na ang kanyang buhay ay walang halaga sa mga mata ng mga nasa restaurant, ngunit ang buhay ni G. Ramon ay mahalaga. Kahit na ang bilyonaryo ay hindi kailanman nagbigay ng kahit isang ngiti sa kanya. "Sir, pakikalimutan mo ang aking hitsura," sabi ni Mang Tony. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng kumpiyansa. "Pero ang pagkain na iyan, may lason iyan. Natutunan ko ito noon at hindi ako magkakamali." Ang mga salita niya ay parang hangin na nagpatahimik sa buong restaurant. Si G. Ramon ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa ngunit may bahid ng pag-aalala. Ang manager, nang gayon ay mukhang nag-aalangan, ay hinintay ang susunod na utos ng bilyonaryo. Ang mga bisita ay nagbulungan. Ang ilan ay nagtaas ng kilay, habang ang iba ay nag-isip. Ano nalaman ng isang pulubi ang tungkol sa lason? Ano ang sikreto sa kanyang nakaraan na nagbigay sa kanya ng ganitong kaalaman? At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nanatili sa isip ng lahat. Sino nga ba si Mang Tony? At bakit handa siyang iligtas ang isang bilyonaryong hindi man lang siya kilala? Ang sagot ay nasa kwaderno ni Aling Nena at sa isang lihim na koneksyon na malapit ng mabunyag. Ang misteryo sa restaurant. Ang katahimikan sa loob ng La Perla ay parang nagyelo sa hangin. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Mang Tony. Ang pulubing nakatayo sa gitna ng marangyang restaurant. Ang kanyang lumang sako ay nakapatong sa sahig na kasingkinis ng salamin. Ang kanyang mga salita, ang pagkain na iyan, may lason iyan, ay parang bomba na sumabog sa puso ng mga naroon. Si G. Ramon Castillo, ang bilyonaryong laging malamig at makapangyarihan, ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mukha ay halo-halong pagdududa, pagtataka, at isang bahagyang takot. Ang mga bisita sa paligid niya, na kanina lamang ay puno ng tawa at pangungutya, ay ngayon ay tahimik, naghihintay ng susunod na mangyayari. Ngunit ang manager ng restaurant, si G. Santos, ay hindi pa rin kumbinsido. Ang kanyang bigot ay parang nanginginig sa galit habang itinuro niya si Mang Tony. "Lumabas ka na. Nangugulo ka lang dito, pulubi. Walang lason ang pagkain natin." Ang sigaw niya, ang boses ay puno ng pagmamataas. Ngunit si G. Ramon ay hindi natinag. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang lalaking walang awa sa negosyo, may isang bahagi ng kanyang puso na nagsimulang mag-alinlangan. Sa mga tao ng kanyang tagumpay, maraming beses na siyang naging biktima ng mga pagtatangka sa kanyang buhay, mga kaaway na gustong-gusto siyang maalis sa trono ng kanyang imperyo ng mga hotel. Ang mga salita ni Mang Tony, kahit gaano ka-impossible, ay nag-iwan ng katanungan sa kanyang isip. Ano nalaman ng isang pulubi ang tungkol sa lason? At bakit, sa lahat ng tao sa restaurant, siya ang maglalakas loob na magsalita? Sabihin mo nga ulit, ang utos ni G. Ramon, ang kanyang boses ay matigas ngunit may bahid ng kuryosidad. Paano mo nasabing may lason ang pagkain ko? Ano ang alam mo na hindi alam ng iba? Si Mang Tony ay huminga na malalim. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga mata na nakatitig sa kanya. Ang kanyang damit, na punit-punit at puno ng dumi, ay naging dahilan ng mga bulungan sa paligid. Kung totoo man ang sinasabi mo, pulubi, patunayan mo, ang sigaw ng isang bisita, isang babaeng nakasuot na mamahaling damit at may kwintas na kasing liwanag ng mga chandelier sa restaurant. Ang iba pang mga bisita ay sumang-ayon. Ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga cellphone, handa ng kuhanan ng video ang eksenang ito na parang isang palabas. Ngunit si Mang Tony ay hindi natinag sa mga pangungutya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay G. Ramon, na parang siya lamang ang mahalaga sa sandaling iyon. "Sir, hindi ko kailangang magmalaki." Simula ni Mang Tony, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng kumpiyansa. "Noon, nang ako pa ay kusinero, natutunan ko ang mga bagay na hindi tinuturo sa mga ordinaryong kusina. Ang asawa ko, si Aling Nena, ay nagmula sa isang pamilya ng mga manggadamot sa probinsya. Itinuro niya sa akin ang mga amoy ng mga halamang gamot, mga halamang nagpapagaling,
at mga halamang nakakamatay. Ang amoy ng pagkain mo, Sir, ay hindi ordinaryo. May bahid ito ng isang lason na natutunan ko mula sa kanya. Hindi ko may paliwanag kung paano, pero pakikalimutan mo, Sir, kung tama ang kutob ko, mapapahamak ka. Ang mga salita ni Mang Tony ay parang kidlat na tumama sa mga naroon. Kusinero, manggadamot. Ang mga bisita ay nagtinginan, ang ilan ay nagtawanan muli, habang ang iba ay nagsimulang mag-alinlangan. Kung ganoon ka kagaling, bakit ka naging pulubi? Ang tanong ng manager, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Hindi ba't mga kwentong barbero lang yan para makakuha ka ng limos? Ang mga waiter, nang gayon ay nakapalibot kay Mang Tony, ay humigpit ang hawak sa kanyang braso, handa nang itulak siya palabas. Ngunit si G. Ramon ay muling humakbang palapit, ang kanyang mukha ay seryoso ng gayon. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan ko ng pruweba, sabi niya, ang kanyang boses ay parang bakal. Pero kung nagsisinungaling ka, ipapakulong kita. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng restaurant ay bumukas at 2 pulis ang pumasok. Ang kanilang mga uniforme ay kasing formal ng mga waiter ng La Perla. Ang manager ay agad na lumapit sa kanila. Itinuro si Mang Tony. Ito ang nanggugulo, mga sir. Sinisira niya ang reputasyon ng restaurant natin, ang reklamo niya. Ang isa sa mga pulis, isang lalaking may matigas na mukha at badge na nagsasabing SGT, Cruz, ay lumapit kay Mang Tony. Ano ang ginagawa mo dito, pulubi? Alam mo bang malaking kasalanan ang magsinungaling tungkol sa lason? Ang tanong niya, ang kanyang kamay ay nakahawak na sa kanyang batuta. Pero si Mang Tony ay hindi natakot. Sa kabila ng mga banta, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay G. Ramon. Sir, hindi ko kailangan ng kapalit para sabihin ang totoo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng dignidad. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, ipasuri mo ang pagkain. Ang amoy nito ay katulad ng isang lason na ginagamit para hindi mahalata. Isang lason na natutunan ko noon sa aking asawa. Kung mali ako, handa akong magbayad ng kahit anong parusa. Pero kung tama ako, ang buhay mo ang mas importante kaysa sa aking dignidad. Ang mga salita ni Mang Tony ay nagdulot ng katahimikan sa restaurant. Kahit ang mga bisita, na kanina lamang ay puno ng pangungutya, ay nagsimulang mag-isip. Si G. Ramon, na hindi sanay na magtiwala sa sinuman, ay natagpuan ang sarili na nahihirapan sa desisyon. Sa isang banda, ang isang pulubi ay walang dahilan upang magmalaki o magsinungaling. Walang makukuha si Mang Tony sa kanyang aksyon maliban sa mas maraming pangungutya. Sa kabilang banda, ang ideya ng lason ay masyadong seryoso para baliwalain. Bilang isang negosyanteng nakaligtas sa maraming pagsubok, alam ni G. Ramon na ang kanyang mga kaaway ay handang gumawa ng kahit ano para maalis siya. Dalhin ang pleito sa lab. Utos ni G. Ramon sa kanyang personal na tauhan, isang lalaking nakasuot ng itim na suit na agad na tumalima. Kung totoo ang sinasabi ng pulubi na ito, kailangan nating malaman ngayon din. Ang manager ay nagprotesta. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Sir, hindi natin kailangang pansinin ang isang pulubi. Sisirain niya ang reputasyon ng restaurant. Pero si G. Ramon ay hindi natinag. Kung walang lason, wala kang dapat ikatakot. Sagot niya, ang kanyang boses ay parang yelo. Pero kung tama siya, ikaw ang makakaproblema. Habang hinintay ang resulta ng pagsusuri, ang mga bisita ay nagbulungan. Ang ilan ay nakuha ng mga larawan ng eksena. Handa nang ipost sa social media ang kakaibang pangyayari. Si Mang Tony ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang sako ay nakapatong sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa ngunit may bahid ng pag-aalala. Alam niya na ang kanyang buhay ay maaaring magbago sa resulta ng pagsusuri. Kung mali siya, siya ang magmumukhang sinungaling at mapapahiya. Kung tama siya, ang kanyang kabutihan ay nagligtas ng isang buhay. Pero higit sa lahat, ang kanyang isip ay bumalik sa kuwaderno ni Aling Nena sa mga tala ng kanyang asawa na nagbigay sa kanya ng kaalamang ito. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang tanong na naglalaro. Ano ang koneksyon ng kanyang nakaraan sa bilyonaryong ito?
At bakit? Sa lahat ng pagkakataon, siya ang napili ng tadhana upang magligtas. Ang katotohanang nabunyag. Ang katahimikan sa La Perla ay biglang nasira nang bumalik ang tauhan ni G. Ramon, dala ang resulta ng pagsusuri ng pagkain. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang ibinulong ang balita sa bilyonaryo. Si G. Ramon, na laging malamig at kontrolado, ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Mang Tony. Totoo, bulong niya, halos hindi makapaniwala. May lason nga sa pagkain ko. Ang mga bisita sa restaurant ay nagbulungan. Ang kanilang mga tawa at pangungutya ay napalitan ng pagkabigla. Ang manager, si G. Santos, ay napaatras. Ang kanyang bigot ay parang nanginginig sa takot. Impossible. Hindi maaari, ang sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kaba. Si Mang Tony, na nakatayo pa rin sa gitna ng restaurant, ay hinintay ang reaksyon ng lahat. Ang kanyang lumang sako ay nakapatong sa sahig, at ang kanyang mga kamay, bagamat nanginginig, ay nanatiling nakakuyom sa kanyang dignidad. Ang mga pulis, na handang hulihin siya kanina, ay ngayon ay nagtinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Si SGT Cruz, ang pulis na may matigas na mukha, ay humakbang palapit kay G. Ramon. Sir, kung totoo ang lason, kailangan nating imbestigahan. Pero paano nalaman ng pulubing ito? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Si G. Ramon ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mang Tony. Sino ka ba talaga? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay may halong galit at pagtataka. Paano mo nalaman ang tungkol sa lason? At bakit mo ako iniligtas? Ang mga bisita ay tahimik, naghihintay ng sagot. Si Mang Tony ay huminga na malalim. Ang kanyang mga mata ay naglaho sa isang alaala mula sa nakaraan. Sir, kilala ko ang iyong asawa. Sabi niya, ang kanyang boses ay may nahon ngunit puno ng emosyon. Si Aling Clara, ang asawa mo, ang nagbigay sa akin ng pag-asa noon, nang wala na akong natira. Ang mga salita ni Mang Tony ay parang kidlat na tumama sa puso ni G. Ramon. Si Aling Clara, ang kanyang yumaong asawa, ay isang kilalang filantropa na laging tumutulong sa mga nangangailangan. Noong buhay pa siya ang nagbigay ng init sa malamig na puso ni G. Ramon. Ngunit nang mamatay si Clara sa isang aksidente, ang bilyonaryo ay naging mas malamig, mas makasarili. Paano mo siya nakilala? Ang tanong ni G. Ramon. Ang kanyang boses ay halos pumiyok sa emosyon. Noon, nang nawala ang aking karinderya sa sunog, si Aling Clara ang nagbigay sa akin ng pagkain at trabaho. Sagot ni Mang Tony. Isang araw, sa Tondo, nakita niya ako na naghihintay sa basurahan para sa tira-tirang pagkain. Sa halip na husgahan ako, dinala niya ako sa isang shelter na kanyang pinondohan. Doon, itinuro niya sa akin ang tungkol sa mga halamang gamot at lason, bilang bahagi ng kanyang trabaho sa mga komunidad. Ang kaalamang iyon ang nagligtas sa iyo ngayon. Ang restaurant ay napuno ng katahimikan. Ang mga bisita, na dating puno ng pangungutya, ay ngayon ay nakayuko, nahihiya sa kanilang mga salita. Si G. Ramon ay napaupo, ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Si Clara, bulong niya, ang kanyang puso ay parang hinintuan ng oras. Si Mang Tony, ang pulubing hinamak ng lahat, ay hindi lamang nagligtas ng kanyang buhay, nagdala rin siya ng alaala ng kanyang asawa, isang alaala na matagal nang inilibing ni G. Ramon sa sakit at galit. Patawad, sabi ni G. Ramon, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng sinseridad. Hinamak kita, pero ikaw ang nagligtas sa akin. Si Mang Tony ay ngumiti lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Wala akong hinintay na kapalit, sir. Ang kabutihan ng asawa mo ang nagbigay sa akin ng lakas noon. Ngayon, ako naman ang nagbalik ng kabutihan. Ngunit sa kabila ng pagbubunyag, isang tanong ang nanatili. Ano ang mas malalim na sikreto sa likod ng kuwaderno ni Aling Nena? At bakit napili si Mang Tony ng tadhana upang magligtas kay G. Ramon? Ang pagbabago ni G. Ramon. Sa loob ng La Perla, ang mga bisita ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga meta ay nakatuon kay G. Ramon Castillo, nang ngayon ay nakaupo.
Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon na hindi kailanman nakita ng kanyang mga tauhan. Ang pagbubunyag ni Mang Tony tungkol kay Aling Clara, ang yumaong asawa ng bilyonaryo, ay parang isang panaginip na nagbalik sa kanya sa mga araw ng pag-asa at kabutihan. Ang pulubing hinamak ng lahat ay hindi lamang nagligtas ng kanyang buhay, kundi nagbigay rin ng alaala na matagal nang inilibing niya sa sakit at galit. Habang ang mga pulis ay nagsimulang mag-imbestiga sa lason sa pagkain, si G. Ramon ay tumayo at lumapit kay Mang Tony. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Tony, hindi ko alam kung paano ka mapapatawad sa aking ginawa," sabi ni G. Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Pero gusto kong magpasalamat at gusto kong magbago." Ang mga salita niya ay nagdulot ng pagkabigla sa mga naroon. Ang bilyonaryong kilala sa kanyang pagmamataas ay ngayon ay humihingi ng tawad sa isang pulubi. Si Mang Tony ay ngumiti lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Sir, ang kabutihan ay hindi kailangang bayaran. Ang mahalaga ay ang buhay mo'y naligtas," sagot niya. Ang kanyang lumang sako ay nakapatong pa rin sa sahig. Sa mga sumunod na araw, si G. Ramon ay nagdesisyong baguhin ang kanyang buhay. Inimbitahan niya si Mang Tony na bisitahin ang mga lansangan ng Quezon City, kung saan nakita niya ang mga batang gala na tinutulungan ng pulubi. Sa isang madilim na eskinita, nakita ni G. Ramon ang isang grupo ng mga bata na naghihintay ng pagkain mula kay Mang Tony. Ang kanilang mga ngiti, kahit gutom ang mga tiyan, ay tumama sa puso ng bilyonaryo. "Paano mo nagagawa ito, Tony?" tanong niya habang pinapanood ang mga bata na tumatakbo patungo sa pulubi. Ang kanilang mga kamay ay puno ng mga basyong pleto. "Wala kang pera, pero nagbibigay ka pa rin." Si Mang Tony ay ngumiti lamang. "Sir, ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bulsa," sagot niya habang ibinabahagi ang kanyang natirang tinapay. Inspirado sa kabutihan ni Mang Tony, si G. Ramon ay naglunsad ng isang plano. Inihayag niya ang pagbubukas ng Clara Foundation, isang organisasyon na naglalayong magbigay ng pagkain at tirahan sa mga batang gala at mahihirap sa Manila. Ang pangalan ay bilang parangal sa kanyang asawa, na ang kabutihan ay nanatili sa puso ni Mang Tony. Inalok niya si Mang Tony ng trabaho bilang punong kusinero sa isa sa kanyang mga restaurant, ngunit ang pulubi ay tumanggi. "Sir, mas kailangan ako ng mga bata sa kalye," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Ang aking layunin ay hindi pera, kundi ang makita silang ngumiti." Habang nagsisimula ang Clara Foundation, isang kaaway mula sa nakaraan ni G. Ramon, si G. Vargas, isang negosyanteng matagal nang naiinggit sa kanya, ay nagsimulang maplano ng sabotage. Sinubukan niyang siraan ang pundasyon sa media. Sinasabing ito ay isang publicity stunt lamang. Ngunit ang komunidad, na inspirado ng kwento ni Mang Tony, ay nagkaisa upang suportahan ang pundasyon. Sa isang pagtitipon sa Commonwealth Avenue, ang mga bata at mahihirap na tinulungan ni Mang Tony ay nagdala ng mga simpleng regalo, mga bulaklak, sulet at ngiti, para kay G. Ramon. Nang gayon ay nagsimulang makaramdam ng init na matagal niyang kinakalimutan. Ngunit sa gitna ng mga pagbabago, isang sikreto ang naghihintay na mabunyag. Ang kuwaderno ni Aling Nena, na laging dala ni Mang Tony, ay may higit pang lihim na magpapabago sa lahat. Ano kaya ang nakatago sa mga pahina nito? At paano ito magbabago sa buhay ng mga hinintay ng tada?